kabuhayan po, nandyan po yung ating sentro, nandun po yung Upper Palengke para sa training center ng culinary, nandyan po ang ating tatlong cross, nandyan po yung Matabungka Falls para po sa turismo, at yung po ang ating pagtatanim po ng batikuling para po promotion, para po pagsuporta po doon sa ating ukit ng mga religious items. Kailangan po nating magtanim ng batikuling dahil yung po ang pangunahing na gamit na kahoy sa ating pag-uukit po ng mga religious items, at yung po ang tutuloy para po manumbalik ang sigla at saya sa larangan ng pag-uukit. So yun na lang po muna. Okay. Okay. Bigyan po natin ng oras yung mga candidates natin na magsalita. Bigyan po natin sila ng oras para magsalita, para marinig po natin ng maayos yung mga sinasabi nila. Mr. Cadayona, you have 2 minutes for your platform. Magandang gabi po sa inyo lahat. Muli pong humaharap sa inyo si Arcel Cadayona. Ang plataforma de gobyerno po na nagkaisang bisik ay humigit kumulang 6 na po, at yan po ay nakalathala na sa Facebook at binabanggit po namin yan sa mga entablado. Napakahaba po at hindi po kakayanin sa 2 minuto. Subalit, ang aking pong masasabi ay itataguyod at isusulong po natin ang ating kabuhayan dito sa bayan ng Paite. Kakausapin po ng inyong lingkod. Makikiusap po ako sa malalaking negosyante, anuman ang kanilang kulay, para magkaisa, magtatayo po tayo ng Local and Trade and Industry Council para isulong ang hanap buhay ng ating bayan. Ang unang-una ko pong gagawin ay ang sulit natin sa tubig. Hindi ko na po kinakailangan maupo pa ng 3 taon para matutunan ang paggawa at pagsolusyon sa ating problema sa tubig. Yun po lamang. Okay, maraming salamat po sa ating dalawang candidates. Sa ngayon po, ibibigyan po namin ng isang blankong papel ang kandidato upang kung mayroon man sila mga nais itanong mamaya or mga salitang gustong isulat for pointing system po nila, ay maisulat po nila. Okay, pupunta na po tayo sa Q&A, similar dun sa nangyari kanina. Sa bahaging ito, ang bawat kandidato ay may tatlong katanungan na dapat sagutin. So yung 2 questions manggagaling sa amin, yung isang question manggagaling sa crowdsourced question, yung mga galing sa mga taga-Paite. Ang kandidatong bibigyan ng katanungan ay may 1 minuto, so 1 minute to answer. Yung kalaban this time may 1 minute to reply, and another minute mag-i-end tayo dun sa tinanong for a rebuttal. So, ang una po nating tatanungin, base dun sa bulletin kanina, si Mayor Rogeline Bagabaldo. O lagi number 1. Opo. Tanabunod. Okay. Sige po, ang tanong po para sa inyo ay, paano mo matitiyak ang fair o patas na pakikipag-ugnayan sa mga barangay kung sakaling maluklok ka bilang mayor at ang manalong barangay captain ay hindi mo kapartito? So pwede yung based on Okay, experience? time. Pwede based on experience na? Bahala po. Alam niyo po mga kababayan, tayo po'y patas. Lahat po yan ay binibigyan natin ng kaukulang pansin. Kaso lang po may mga pasaway na pinuno ng barangay. Binibigyan na po natin ng pondo, pero hindi naman po nililiquidate. Alam po yan ng mga kapitan ng barangay, subject for liquidation yung binibigay nating suporta. Kung wala ng liquidation, hindi kayo bibigyan ng mga susunod. Pero ganun pa man, ako po ang personal nang nag-iimplementa para po yung barangay na yon ay talagang mabigyan ng kaukulang pansin. Yan po ay alam ng mga barangay doon. Nabigyan ko po ng kaukulang pansin yung kanilang problema sa tubig. Malakas na po ang tubig ay doon. At yung po kanilang mga kalsada po, nais po natin. Makas po ang tubig sa taas ng sais. Okay, 1 minute. Hello. 1 minute to reply, Mr. Cadayona. Ang patas po sa aking palagay ay yung walang umaaray. Kailangan po, kung talagang patas ang pamimigay natin sa mga barangay, ito po ay ihahayag. At kung meron mang mga pasaway, ito po ay dapat kausapin ng mahusay, makipag-ugnayan, at nang sa ganon ay maisulong ang magandang pakikipag-ugnayan natin sa bawat barangay. Okay. Thank you po. Last 1 minute, Sir Mayor. So yung pong kagandahan, 9 na barangay, 8 yung mababait at 1 pasaway. So malinaw, hindi balik
pong isa lang yung binibigyan ko ng suporta at 8 yung pasaway. Ay malinaw po na pasaway, kaya nga nasa kabila dahil pasaway. Okay. Sige po. Ang next question, ano ang iyong magiging unang hakbang upang pag-isahin muli ang mga taong nahati dahil sa kulay ng politika, lalo na ngayong panahon ng kampanya at halalan? So you have 1 minute. Time starts now. Ang unang hakbang ko po kung ako po inyong pagtitiwalaan ay bubuksan ko po ang pamahalaang bayan sa lahat ng mamamayan, anuman ang inyong kulay. At hindi lang po ang pamahalaang bayan, bubuksan ko rin po ang taba ng bayan sa mga mahihirap na nangangailangan ng tulong. At walang sinisino, walang kinikilingan. Yun lang po. Salamat po, Ginoong Cadayona. Ginoong Bagabaldo. Magandang gabi po. Alam niyo po, ang pamahalang bayan ay bukas ng bukas. Ako po ay nadyan kahit Sabado at Linggo. At ang pondo po ay nadyan bukas. Yan po ay pinagkatiwala ko sa mga kinaukulan. Hindi ko po sila pinagkikilaman. Katunayan nga po, pagkaupo ko, kahit po yung mga pulahan, nadyan po, na-retain. Marami po makapagpapatunay dito. Kahit po yung mga humihingi ng tulong, wala pong kulay, alam po yan. Kaya po marami naglilipatan na sa akin. Ano po? Okay. Okay. 1 minute to rebut or to answer, Ginoong Cadayona. Congratulations po kung marami na naglilipatan sa inyo. Bukas naman po pala ang taba ng bayan sa ating mga mamamayan. Ang akala ko po kasi ay tuwing Pasko lamang at palapit na ang halalan. Tuloy pa po, meron pa po ba? May oras pa po, Ginoong Cadayona? Okay na po? So yes, at si Ginoong Cadayona ay sumagot ng no. Okay. Let's move on to our next question. Okay. Okay, yung next question, balik tayo kay Mr. Bagabaldo. Itong debate na to inorganize ng mga kabataan ng Paete Youth Collective. Ano ba yung role ng kabataan ng Paete sa pagpapaunlad ng bayan? You have 1 minute. Alam niyo po mga kababayan, Vice Mayor po lang po ako, all-out support na po ako sa Ligo ng Kabataan. Ako na po yung talagang nag-aasikaso para mabigyan sila ng pansin. At talaga pong, nung ako maging mayor po, talaga pong, dito lang po sa, kilala ko po, katunayan po, kilala ko po itong mga kabataan na ganito. Mga valedictorian po yan ng Potens, si Emerson, si Paulo Rohel, ng Liceo. Kilala ko po kasi bata pa lang na sila, mga naging mayor pa nga po yan ng Linggo ng Kabataan. Kaya po yan sila, obserbado po, monitor ko po ang mga kilos ng bata yan at ako po'y sumasaludo sa mga kabataan ng bayan ng Paete. Mr. Cadayona, 1 minute to reply. Ang nakikita ko po napakalaking issue ngayon sa mga kabataan ay mabigyan sila ng kaunting disiplina. Nang sa ganon, hindi tayo nakakakita ng mga kabataan nagkakalat sa karsada hating gabi. Kaunting curfew at disiplina po at sana po ay ating matugunan ang ating suliranin sa ating kumakalat na pinagbabawal na gamot sapagkat ang number 1 po na naapektuhan ay walang iba kundi ang ating mga kabataan. Okay, 1 minute to answer for your last, Mayor, Ginoong Bagabaldo. 1 minute. Mike, please. 1 minute to reply. So, alam niyo po, katulad nung kanina, ako po ay nakakauwing mag-isa. Napakatahimik. Mayor, naglalakad pa uwing mag-isa. Safe na safe. Yun yung mayor. Yung iba nga dyan, hindi makapaglakad ng mag-isa. Hindi ko alam kung bakit. Ako po mismong mayor, nakakapamasyal ng hating gabi dito sa bayan ng Paete. At ang mga kabataan po, yan po ay wala kayong nakitang masyadong krimen tungkol sa kabataan. Ano po? Nagagawan po agad ng paraan ng MSWD pag meron na sign ng magkakamero ng mga kabataan, ininaksyonan po agad yan ng MSWD. Okay. Sige po. Bigay ng 3 values o 3 mabuting asal na dapat, o sa tingin mo, taglay ng inyong mga taga-suporta na dapat gayahin ng mga taga-Paete. 1 minute.
Ang unang-una po magandang values ay marunong kang tumanaw ng utang. Ang pangalawang value po na aking naiisip ay maging matapat ka sa iyong tungkulin. At ang pangatlong value po ay huwag nating pagsamantalahan ang ating mga kababayang mahihirap. Okay. Sige. Sir? Sir, kayo po. Ang mga values po dito sa bayan ng Paite, magalang po ang aming bayan, ang mga kabataan, mga tao, yan po ay talagang very accommodating, kaya po maraming mga bisita po. At ang isa po talaga, yan po sila ay matulungin. Yan po ay behave ang talagang kailangan. Pero pag yan po sila ay nagalit naman, talagang gagalit. Pag yan po sila ay nakaramdam ng pag-abuso, yan po sila ay talagang gumagawa ng mga aksyon na sa tingin. Dito po sa aming bayan, dito po noong panahon ng Kastila, bayan po ng Paite ang isang talagang una sumabay po para sa himagsikan. Kaya ang bayan po ng Paite ay talagang updated po yan. Pagka nakikipaglaban po yan doon sa mga dapat ipaglaban. Okay. 1 minute. Mr. Cadayona, you have 1 minute. Maganda po ang history ng bayan ng Paite. Subalit ang ating pong pinag-uusapan dito ay ang kapakanan ng ating mga kababayan, ang values na kinakailangan ating maipamulat sa ating mga kababayan. Yun lang po at inuulit ko po ang ating kinakailangang tiwala sa namumuno, ang kinakailangan nating paggalang sa batas, at ang kinakailangan nating maging panuntunan ay ang maging respeto sa bawat isa. Okay. Maraming salamat po, Ginoong Cadayona. Pumunta na po tayo ngayon sa crowdsourced questions. Mauna po ulit si Mr. Bagabaldo dahil po siya bunutan kanina. Ito po yung mga tanong galing sa mga taga dito. No? Sinend nila to kanina. So yung tanong ay may action. Tunay po baga na namimili siya ng tutulungan? Dapat po pag ama ng bayan ay pantay-pantay ang pagtulong, walang kulay? 1 minute. 1 minute to answer. Wala po tayong pinipili. Marami pong mga pagpapatunay dyan. Ultimong empleyado nga po na nung pag-upo ko, alam okay naman ang trabaho, na-retain mo, ang dami po dyan. Isang sample na lang, with due respect na lang dyan. Meron po dyan na naging empleyado, hanggang ngayon empleyado pa, pero yung pamilya niya, kung siraan ako man, bakit wala po yun? Okay lang, nandiyan pa rin. Hindi ko ginagalaw. Yung pong mga natulungan ko po. Sa totoo lang po, hindi po ako nakikilam sa pagtulong dyan. Bahala po ang MSWD yan talaga. Meron lang pong mga pagkakataon na may credit limit o merong limitasyon na pag medyo mataas na, lumapit na sa akin. Ako po, basta't nasa ospital, tulungan nyo. Huwag nyo na akong alamin kung tulungan nyo na kagad, automatic, walang kulay. Basta't nasa ospital, tulungan yan. Yun po ang aking policy dyan sa kanila. Humingi ng tulong, walang kulay, tulungan nyo. Okay. Salamat po. 1 minute to reply, Mr. Cadayona. Maganda po pala kung gano'n ang patakaran ng ating pamahalaang bayan. Subalit sa aking pong personal na experience, sa halos araw-araw na ginawa ng Diyos, ay sangkatutak na tao ang humihingi ng tulong sa inyong lingkod. Pag tinanong ko po kung bakit hindi kayo pumunta sa pamahalaang bayan, ang lagi pong sinasagot sa akin ay wala daw pong pondo. At lagi ko pong sinasabi sa kanila, hindi po mayaman si Ka-Arcel, kakaunti po lamang ang maibibigay ko sa inyo. Mas malaki po ang maibibigay sa inyo ng DSWD sapagkat yan po talaga ay para sa ating mga mamang. Okay. Okay, wait lang po. Meron pong prosesyon na papasok ang ating Binigyan ng 20 pesos, Corneto. Kaya bumalik sa akin, sabi, ayaw lumapit sa akin dahil daw siya ay nasa kabilang grupo. Pero nakumbinsi, lumapit sa akin, natulungan.
So wala po, minsan lang po kasi yung humingi ng tulong, hinahanap nila yung kakulay nila. Pero ang kagandahan po niyan, pagpunta sa akin, kahit anong kulay, nabibigyan po. Yun lang po ay, yun yung po ang perception ng tao. Pumupunta agad doon sa kanilang leader, pero pag pumunta naman po sa akin, bigay. Kaya dapat itabuhi sa MSWD, walang kulay yan. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman po ay para kay Ginoong Arcel Cadeona. Andyan na po ba? Ito po ang... Okay, nakapasok na ba? Kayo ang magbabangon ng paete. Sa inyo po bang pananaw, nakalubog po ba ang paete sa kasalukuyan? Wait lang po. Pakicheck po ang mic. Pakicheck po ang mic. Sir, check niyo po yung mic. Okay po, okay. Timer starts now. Sa dinami-dami po ng ating mga kababayan na lumalapit sa akin upang bingi ng tulong. Palagay ko ay sapat na itong dahilan para sabihin ng ating bayan ay hindi umuuntad. Napakarami pong issue sa Facebook nang hindi nasasagot hanggang sa ngayon. Kaya ang aking pong palagay, ang pagbabangon ng paite ay narito na. Umpisahan po natin sa suliranin natin sa tubig. Paano uunlad ng bayan kung walang tubig ang bawat tahanan? Ilan po? Narinig naman ha, walang tubig ang bawat tahanan. Alam niyo po rito, aba ay sus Ginoo. Marami po dyan malakasan tubig, ako magpapatunay. Marami na po tayong napalakasan ng tubig dyan. Ang solidarity po ay linya. Ay 19 kopong-kopong pa po yung mga linya ay bulok na. Ay ngayon ay akong sisisihin. So yan po yung ginagawa natin ng paraan. Marami na po tayong naremedyohan. Hindi lang po natin kayang biglain. Napaka-iksi po ng 3 taon. Pero umasa po kayo, itong susunod, kahit 1 year lang, maaayos po natin kahit papaano. Kasi may darating na po 6.3 million at saka yung 1.5 million para dun sa karagdagan tubig. Yung pong PLDT, inaayos na po. Ano po? Yun lang po. No. Mr. Cadayona, 1 minute. Sir, Hindi ko po kailangan manungkulan ng 3 taon para simulan ang suliranin natin sa tubig. At hindi ko rin po kailangan ng 1 taon para maayos at matundukan ang problema sa tubig. 3 buwan lang po ang inihingi namin para mapaandar po natin yung planeta sa Kinali na magbibigay ng tubig sa buong Kinali at matutulungan din po ang ating mga ibang barangay dahil sa sufisyente na ang tubig doon sa Kinali. okay. So, salamat po, Ginoong Cadayona. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating one-word answer. Pakihawak na po. Sulat nyo lang po dyan kung ano yung sagot nyo. Yan, sa ating pong plastic illustration board. Pakisulat po dyan gamit ang whiteboard marker. Ready na po ba kayo? Okay. One word answer. Ilarawan ang paite sa isang salita. Ilarawan ang paite sa isang salita. Sabay po kayo magtataas ha. Up, up, up. Pamaya po. Time po natin. Hanapin si Kaka! 1, 2, 3, go! Pasigla. Ang sagot ni Ginoong Magabaldo ay masigla. Si Ginoong Cadayona po ay kahirapan. Okay. Okay. Let's move on to our next question. Intense, intense. Intense na intense. Exciting. Okay, move on na tayo. Let's Ito marinig move siya on dito. to our next question, please. Okay, move on na tayo sa panel questions. Panel, so yung mga panel magtatanong. Nagpumunot na po. Kanina po, nagbunutan na yung ating mga kandidato. Ang mangyayari po sa atin ay, yung magtatanong ng isang question yung panelist, may 1 minute to answer yung candidate, at may 1 minute, tapos pwedeng mag-follow up question yung panelist, may 1 minute ulit yung candidate para sumagot. Okay? Ang unang nabunot ni Ginoong Magabaldo ay number 1. Panelist number 1? Hello po, magandang gabi po.
Simple na po ang aking katanungan. Sa kasalukuyan po, ang implementing agency ng 4Ps, I believe, meron po tayong mga miyembro dito sa Paite na 4Ps. O ito po yung Pantawid Pamilya Pilipino Program, ay ang Department of Social Welfare and Development. At sila rin ang nangangasiwa maging ang pagpili ng mga beneficiary sa pamamagitan ng kanilang National Household Targeting System. Ngayon po, ang nais ko pong malaman ang inyong pananaw kung kayo ay sumasang-ayon na i-devolve na ang pagpili ng ating mga beneficiary sa ating local government unit at bakit. Okay, timer starts now. So yung pong Pantawid Pamilya, yung conditional cash transfer, napakalaking bagay po sa aming bayan dahil po yung medyo hirap na kababayan namin, no? Susuportahan po ng pamahalaang nasyonal para po mabigyan ng pondo pagpapaaral sa mga anak. Condition po yun para siguraduhin na yung kanilang mga anak ay nag-aaral, nabibigyan ng kaukulang healthcare, kaya po mas maganda po kung sa amin. Pero kung hindi man, okay lang po, basta merong pondo, merong programa, sana po ay maipagpatuloy po yung programa, kahit po kanino, kahit sa national, kahit sa local, okay lang po, kahit na dyan po yung programa. Okay po. I have a follow-up question po. Ano po? Kasi po siguro nakikita rin naman natin ito pong pagpili ng ating mga beneficiaries, dumarating na lang po yung ating mga listahan sa ating mga munisipyo kung sino yung pipiliin. At hindi sa tingin ko po kung ito ay ililipat sa mga local government units, mas mapapabilis po at ma-identify natin ng tama kung sino yung higit na nangangailangan ng tulong mula sa ating mga barangay. Thank you po, Mayor. Okay. No follow-up? Okay na? Sige. Yung una pong nabunot ni Mr. Cadayona na number? Number... Magandang gabi. Ito po ang katanungan. Sa Philippine Politics at Governance, may tinatawag na national at local office tensions na kung saan ang mga national offices gaya ng DepEd, DILG, NEDA ay may mga tinutulak ng mga programa o proyekto na dapat tuparin ng mga LGUs. Ngunit ang mga pondo sa mga proyekto na ito ay hindi agad nabababa sa LGUs. Pag ikaw ang naging alkalde, paano mo ito susolusyonan? Okay, 1 minute. Maraming salamat po sa inyong tanong. Yan po ang dahilan kung bakit pinili po namin ang aming mga konsehal, sapagkat sila po ay may kanya-kanyang lupon at kabisado na po nila kung paano lumapit sa iba't ibang sangay ng ating gobyerno para may kababa dito sa ating bayan ang mga pondong iyan. Wala na po? Follow-up? Follow-up? Saan niyo kukunin ang pampondo sa mga proyekto pag di pa bumababa ang mga budget mula sa national office? Ang karamihan pong pondo ay nanggagaling sa mga national. Nandyan na rin po ang ating government offices na maaari po nating hingan o hiraman ng mga pondo. Bukod po sa mga pribado nating mga kababayan, na mga pilantropo na nagkakaloob ng mga tulong sa ating bayan. Katulad po ni Ginoong Bertlina na nagkakaloob sa atin ng ilang ektaryang bundok para magamit natin sa housing project dito sa bayan ng Paite. Okay. Follow-up po? Okay na. Okay na, okay na. Okay, ang next number ni Mr. Number 4. Go ahead. Muli magandang gabi po sa inyo. Ito po ang aking katanungan. Sa patuloy na pambuburi ng China sa Pilipinas, marami sa ating mga kabayan sa Amerika ang gusulong na i-boycott ang mga produktong China sa Amerika. Subalit dito nga sa ating sariling bansa o sa ating mga palengke ay puro made in China. Kung patuloy na bibili ang mga Pilipino ng mga produktong Chino, mas lalong tatalaga ang kanilang ekonomiya. Ayon po sa China, pagdating ng 2020, kapantay na nila ang Amerika. Lalo tigit, ang mga mamamayan ng ating bansa ay nidugong Chino, gaya ni Henry C., Lusiotan at iba pang mga Chinese. Dapat po bang iban ang produktong China sa Pilipinas upang ipakita ang ating pagkondena sa agawan ng teritoryo sa West Philippines?
Okay, 1 minute. Sa akin po ay yun namang may dekalidad na produkto ng China, okay lang. Ang problema, dumadagsa po rito yung mga basura. Good for ilang days lang, ilang weeks, basura na. So sa akin po, selective. Yung talagang mahinang kalidad, huwag na lang. Pero yung pong talagang makakatulong naman sa atin, in the long run, okay lang po. Mas, follow up. Follow-up question po, pag may Pilipinong nahuli sa ibang bansa, sa China, meron ng droga, death penalty po agad ang parusahan. Kung bibigyan po, kung kayo po magdidesisyon, dapat rin po bang patawan ng death penalty ang mga mahuhuling Chinese citizen dito sa Pilipinas? Drugs. Teko, okay lang. Payag na payag. Okay, sige. Next po, number. Okay, last na for Mr. Cadayona. Magandang gabi po, sir. Ang tanong ko po ay ito, para sa inyo. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na nakilala natin ang mga tumatakbong presidentiables. At nakita natin kung ano yung pwede nilang gawin para sa bansa. Nais ko lang pong malaman sa mga tumatakbong kandidato, kaninong uri ng pamumuno may hahalin tulad ang sa inyo at bakit? Okay? Mike? 1 minute, sir, to answer. Go. Kay Grace po, tapat na panunungkulan, may sapat na katalinuhan, at hindi lang basta-basta bumubugso ang damdamin. Nakakatakot po yung ibang presidentiable. Baka tayo bigla na lang mapagera sa China. Yun naman po isa ay baka sa ombudsman lang pulutin. At yun po naman isa ay marami na ring issue sa kanyang panunungkulan. Kaya para po sa akin, kay Grace po, isa pong wagas na panunungkulan, tapat para sa mamamayan. Okay, sige. Thank you sa ating mga panelists. May follow-up Sige, ba? sige. Follow-up question lang po. Alam naman po natin na isa sa mga kandidato ay si Grace o yan ang pinili niyo. At alam din natin na sa lahat ng mga kandidato, siya po yung walang karanasan. Ano po masasabi niyo po yun? Tulad ko po, ako po rin ay walang karanasan pagdating sa politika. Subalit, ang walang karanasan po sa politika ay hindi nangangahulugan ng walang kaalaman. At ang may karanasan po naman sa politika ay hindi nangangahulugan na matalino at may magagawa sa bayan. Thank you so much, sir. Yes. Okay. Tumatakbong alkalde, ang bawat mayoral candidate ay may pagkakataong magbigay ng 3 political questions sa kapwa niya. So sila na po yung magtatanungan. Pangatlo, ang pagbibigay ng political questions ay on the spot. Ang mayoral candidate ay may karapatang hindi sagutin ang political questions. Sorry, 5 tanong per candidate. Ang mayoral candidate ay may karapatang hindi sagutin ang political question na binibigay sa kanya ng kapwa mayoral candidate. Ang bawat kandidato ay may 30 seconds to ask the question. Yung tinatanong may 1 minute to answer. Tapos babalik tayo dun sa nagtanong, may 30 seconds siya to reply. Okay? So ganun po yung magiging takbo. So uunahin po ulit natin si Mr. Bagabaldo. Una niyo pong tanong kay Mr. Cadayona. 30 seconds. So, nabanggit nyo na wala kayong karanasan at may naman daw. So, sa PS, Personal Services, budget limitation, ilang percent po ang required? Budget limitation sa budget para sa personal services. Okay, 1 minute po to... Wait lang. 1 minute pa ba? Dahil nga wala pa po akong karanasan, hindi ko pa po napag-aaralan. I have the right to remain silent on that issue. Okay. Comment, sir. 30 seconds. Alam niyo po mga kababayan, pag papasok ka sa ganitong sitwasyon, kailangan kabisado mo ang budget, ay mag-ahal ka ng 2 doktor, ay hindi mo alam kung magkano ang budget at ang budget limitation sa PS, ay baka maranas po katulad nung dati, ay over po ng 4 million, 3 million ang PS, kaya hindi makapagbigay ng bonus.
Okay. Okay. Next question, Mr. Cadayona. You have 30 seconds to 30 ask. seconds. To ask, Mr. Tagabaldo. Okay. Sa isyong lumalaganap sa dyaryo at sa Facebook tungkol po sa bako. Ang unang punto, bakit po overpriced ang presyo ng bako na 2.495 million? At bakit po hindi qualified ang nakapasang kontraktor na inawardan ninyo ng bako? So you have 1 minute to reply. Ayaw ko na sanang sagutin to at na isang pa na daw. Kinausap ko po yung back secretariat. At ang sabi ko sa kanya, sigurado ba kayong okay yung ginawa ninyong proseso? Okay po. So balita ko'y sinampahan tayo kasama ang back. Doon sa ombudsman, wala pong problema ngayon. Sabihin lang po ng ombudsman, sasagutin po namin. Walang problema. Malinis na malinis. 30 seconds. Yun po, ako na po ang sasagot. Sapagkat yan po ay parehong-pareho ng kaso ni Junjun Binay kung saan ang Supreme Court ay nagdesisyon na matanggal siya sa trabaho sapagkat ang punong bayan ang nakapirma sa Notice of Awards. Okay. Okay, yan. Break muna tayo, mainit dito. Break po, Literal. break. Para Kung magtatanong, baka hindi na naman masagot. Huwag na. Binibigay ko na lang po na siya ng laya magtanong sa akin at baka ako'y magtanong na hindi na naman masagot at wala daw siyang karanasan. Okay. Sige, sir. So you have 4 remaining, for the mayor, for the rest. Okay, you have 4 remaining questions. pwede po kayo mag-rebuttal sa sinabi niya. Now, you have 30 seconds to answer. Kung ang tanong po ay tungkol sa panunungkulan sa pamahalang bayan, bigyan po ninyo ako ng 1 buwan at sasagutin ko po yung mga katanungan niya. Okay. Any reply? Ginoong Magabaldo, may sabihin po kayo. 30 seconds po to reply. Medyo pinabibilib naman ako masyado. Okay. So since sabi ni Mr. Bagabaldo, hindi na siya magtatanong, you have 4 remaining questions. So may tanong po kayong 4 na pwedeng itanong kay incumbent mayor. Ang pangalawa ko pong tanong ay ang pinagmamalaki nating eskwelahan sa Alutay na inyong pinatayo na 2 gusali. Subalit akin pong napag-alaman na yung pong may-ari na si Mita Baltimore ay nagre-reklamo sapagkat natayuan ng wala pang deed of donation. 1 minute po to answer. Mahirap po kasi pag chismoso. Yun po ay may deed of donation. Dumaan pa nga po sa Sangguniang Bayan, pinagtibay. Natin po, may deed of donation po yung... Meron po. Okay. Paano natin maririnig ang ating mga kandidato kung tayo mismo ang mag-asabay-sabay? Kalma po tayo. Kalma lang po. 30 seconds. 30 seconds po. Mr. Cadayona to reply. Ako po ay isa lamang concerned citizen. At yung pong sinasabi ni Mayor Mudok na deed of donation ay deed of donation po sa ibang lupa. Kaya kung totoo po may deed of donation, mangyari po lamang ilagay sa Facebook bukas. Okay. Thank you po sa inyong pangalawang tanong, Ginoong Cadayona. Sir, may 3 questions pa kayo. You can have your 3rd question. Go. Okay po. Ang pangatlo ko pong tanong, bakit po ninyo hinayaang tanggalin ang mga tubo sa highway ng Kinali na ikinabit po ng DOH sa saling patubig? 1 minute. Napakasimple po, masisira. Ay kapababaw ba naman ang pagkakalagay? Ay di paghukay ko'y nasisira. Ay sabi po, anong gagawin dyan? Ay alisin nyo na po at talaga po masisira yan pag nag-widening na. So para po, huwag lumaki yung sira, ay di alisin na natin. Natin po, nakasave naman yan. Pag natapos na po yung widening, ilagay natin ng bago. Ano po? 30 seconds po to react. Kung makikita po natin ang mga larawan sa Facebook, yung pong tinanggal nila na sabi masisira, ay sirang-sira na po. At ang nagtanggal ko mismo ay kawani ng ating pamahalang bayan sa pag-uutos ng ating punong bayan. Okay. Sige. Okay. So, bago natin ituloy, Yes, break muna. bago natin Break ituloy muna yung tayo. yaman net worth
net worth po? Estimate that will Estimate, do. estimate. Net worth will do. Net worth. So pwede mong kayo po bahala. Kung sasagutin niyo po hindi. Net worth po natin as personal. Personal po, personal. Yung nasa salin. Yes po, yun ang- Yung nilalagay sa salin. Okay, sabay-sabay Okay po po, tayo. wait lang po, sabay-sabay po. 1, 2, 3, go! Ginoong Pagabaldo ay? 1 Ito po, million. 1 million, tama po ba? Sir, yung sa inyo po. Sir po ay 3 million. Okay. Okay, let's go to our next question. Sir, Mr. Cadayona, meron pa kayong 2 questions. You may ask your for. Salamat po. Doon po sa ating salin patubig, nais ko lang pong itanong kung bakit hindi ito ginamit ng inyong pamahalaan. 1 minute to answer, Ginoong Pagabaldo. Ako lang po'y nagtataka. Sabi na walang sapat na tubig ay kakukulit. Wala pong sapat na tubig, paano magagamit yung 10 million kung ang hinahanap po ay 10 liters per second? 3.1 liters lang po na ipoproduce ng planeta. So wala talaga. Kung gusto niyo bukas, puntahan natin. At ang tayo magkaintindihan. Nasaan yung 10 liters per second na pinagpipilitan nyo at sige, at ako ang aalis dito kung ma-produce yung 10 liters per second doon sa planeta. Pag hindi yung na-produce, tigilan na natin to. Ano po? Hamon! Pag na-produce yung 10 liters per second sa planeta na nagpo-produce, sige, ikaw ang mayor na ngayon. Pag hindi mo na-produce, ako ang mayor. Okay. Oh, up. Okay. 30 seconds po to answer. Hello. To react. Noong pong sinubukan ito ay sumisirit ang tubig at sinasabi nila na humina daw po ang tubig. Samantalang kung pagbabasihan po natin ang report ng ating waterworks ay lumakas pa po ang mga bukal dito sa bayan ng Paite. Kaya ako po'y nagtataka kung bakit sinasabi nila na humina ang tubig dito sa bayan ng Paite. Okay. Salamat po. Sige po. Last question. Ang inyo pong sinasabi noong nakaraang halalan ay hayag ang inyong pamamahala at i-Facebook pa ninyo ang lahat ng katanungan ng bayan. Ang tanong ko po, magkano po ang ingreso ng STL sa pamahalang bayan at bakit po matagal na po hinihingi ay hindi po mailahad sa Facebook? Alam niyo po yan, kahapon ko lang hiningi yung lista, kahapon ko lang nakita, hindi ko po kasi pinapansin yung STL kasi ang binibigay ko sa mga space. Alam niyo po baga noong 2013, nasa 80,000 po ang monthly, 2014, 70 plus. Pero nung pumasok po ang 2015, ang nagre-remit na po yung PCSO. Dati-dati po, yung pong may-ari ng STL, rekta po rito sa treasurer natin. Ngayon po, rekta na sila sa PCSO. PCSO po naglalagay dito. Kaya wala po tayong ano dyan. Ang nagsisipin po ay yung PCSO. PCSO na po ang nagre-remit sa munisipyo. Kaya yun po, simula po ng PCSO nag-remit, bigla na pong bumaba sa hindi nating maintindihan na dahilan. Okay, 30 seconds, sir. Ako po'y nagtataka kung bakit ang sinabi niya ay 70,000 at totoo po nasa 50,000 na po lamang. At ang dahilan po nito ay dahil sa may ilan na bukis dito sa bayan ng Baite. At meron po akong dokumento binagawakan na talagang merong bukis sa bayan ng Baite kung kaya't bumababa ang ingreso na dapat mapunta sa mga mamamayan. Okay. Okay. That ends our... Okay. Sige, that ends our katapatan. Ang ating May one yes or no or Kung sakaling hindi ka pala rin na manalo bilang mayor, natalo talaga o dinaya? 1, 2, 3... One word lang po tayo, ha? One word lang po tayo. 1, 2... wait lang, sige lang po. Tinalo or dinaya kung matatalo kayo sa eleksyon. Panalo nga eh. Sige. 1, 2, 3, go! Okay. Sige noong Arcel Cadayona ay? Natalo. Natalo. Sabihin niya po Depende. natalo. At ikaw po ay? Depende. Okay. Sige. Nasa last part na tayo ng program ng Paite.
So 2 may 2 minutes po, una ulit si Mr. Bagabaldo. Yes. So yun po, yung wala niya, meron ako karanasan. Naging konsehal po, 2001 to 2004, 2004 to 2013 as Vice Mayor, 2013 to 2000 hanggang 3 terms as Mayor. Ano po kung bakit? Kita naman po, sila lang ay gumagawa ng mga haka-haka, gumagawa ng invento, para po makaporma na naman. So ako po'y naniniwala, ang bayan po ng Paitay matatalino na ang mga botante. So ako po'y naniniwala na sa Mayo 9, tulad po nito, naka-smile po ang yellow at mainit na naman ang ulo ng pula. Wala po. Sige, sir. Mr. Cadayona, 2 minutes. 2 minutes po. Last words po. Para po sa akin, mas mahalaga sa karanasan ay yung katapatan. Naibigay sa bayan ang nauukol sa kanila at hindi pagsasamantalahan ng kaban ng bayan para lamang sa pangsariling kapakanan. Kaya panahon na para bantayan natin ang kaban ng bayan at ating isaayos ang ating bayan. Linisin, lalo na ang mga karsada na sandamakmak na antay ng aso. Kaya mga kababayan, hindi po kinakailangan ng isang taong may karanasan para linisin at isaayos ang ating bayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Mga naganapan mamaya or bukas sa YouTube. Abangan niyo po ang mga video bukas sa page ng Paitay Youth Collective. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat at magkaroon po tayo ng magandang gabi. Good night!